Alam mo, eto sinasabi ng iba bakit daw ba takot si VP Sara Duterte. Kung takot siya, di sana umatin na lang siya dyan para may chance pa siyang hindi ma-impeach ng Kamara. Kasi ladies and gentlemen, pagka hindi siya umatin, hindi siya nakapag-defend, maaari pang ang gamitin yan, according mismo kay Luis Tro, maaari pang gamitin yan as impeachable offense. Yun ang sinabi nila. So, alam mo yun, this is a risk for the Vice President. Kaya nga, mas maganda, umatin siya dapat. Pero dahil nga atapang-atao to si BP, hindi takot to ma-impeach. Naalala niyo yung aming interview sa kanya? Kung hindi siya sana nag-resign at sumunod na lang siya dun sa pinapipirmahan nila Romualdez sa kanya, hindi sana siya nayurakan ng kanyang pagkatao. Pero sa kanya, mas willing pa siyang ma-impeach. Willing siyang ma-impeach kesa sa pumirma doon sa pamimigay pamumudmud ng pera sa mga congressman. So handa siya dito. Ang kini-question dito kasi, mali yung ginagawa ng Kamara at hindi siya magpapa sa ilalim. Ganong katapang si VP Sara. Ganong katapang. May bayag. Mas may bayag pa siya dun kesa sa mga mukhang perang bayaran dyan sa Kamara. Mas may bayag pa siya. At sinasabi dyan, ganun. O sige, hindi ko atin. Bala kayo. Ipasa nyo yan. And then, kasi remember, what's next after another hearing? At hindi na naman siya umatin. What's next? Ang susunod, magbobotohan na. Pag nagbotohan, dahil hindi nga siya umaatin, maaaring sabihin ng iba, ganun sige, impeach ka ngayon. O di, ang nasa balita, second time around, na-impeach si VP Sara Duterte. May mga paganyan-ganyan niya mga media. Alam mo naman mga media, mga putang inang bayaran niya mga yan